Si Inday Sara Duterte, napakalaki ho ng budget, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. 'Di ba, napakalaki ng pondo. Pati nga ho yung mga confidential funds nila, naglalakihan po. Pero tumingin kayo, humanap po kayo sa internet kung ano po yung naging mga proyekto ng Office of the Vice President o ni Vice President Inday Sara Duterte. Karamihan po makikita natin, eto, libreng sakay. Yung pong sa DepEd, mga kababayan, libo-libo yung tinatarget, tapos ilan lang po ang nagawa, 130 something lang. Dun sa target nilang libo-libo, tapos 130 plus lang, mapapakamot ka na lang talaga sa ulo eh. Tapos ang talagang mga legit na nakikita natin na mga proyekto nila, etong mga libreng sakay, o ano pa, tree planting. Ano ba? Pagka nagkakatanungan na po nung confidential funds, mga kababayan, wala na. Hulasan na ho, no? Taguan na po sa kanilang mga alibay. At dumating pa sa punto na lalabas na sa ospital yung si Lopez. Tinawag pa yung mga media. Pwede ba palapitin yung mga media dito? Tapos sabay paglapit po nung media, mga kababayan, sinabayan naman po ng iyak, mga bossing chief amo, sir. Magkano yung hinihinging pondo ni Inday Sara Duterte para po sa 2025? 2 bilyon mahigit. No? Siyempre, ang atin pong mga kongresista, ang atin pong mga kababayan, magtatanong yan. No? Saan ba napunta yung pondo noong 2023? Ano ba yung mga naging proyekto noong 2023? Magtatanong yan. No? Para naman itong 2.0 billion plus na hinihinging pondo para sa 2025, ma-justify naman. Kaso mga kababayan, nung nandun na po sa Kongreso at tatanungin na po para ma-justify yung 2 billion, wala, nag-earphone po. 'Di ba? Nag-earphone, parang pakialam ko sa inyo, Vice President ako. Nilagay yung earphone, parang nakikinig ng Taylor Swift. Mga bossing. Kabastusan po, 'di ba? Sa Kongreso, humihingi ka ng 2 billion. Humihingi ka ng 2 billion na pondo para sa 2025, tapos ayaw mong ipaliwanag kung bakit. Kasi siguro, kung bakit merong mga ganong mga interpellation, may mga ganong katanungan, kasi ang nakikita ho ng sambayan ng Pilipino na naging proyekto lang po ng Vice Presidente, etong libreng sakay. At eto pong tree planting, mga kababayan. Di ba? Kung ganyan lang yung naging proyekto nyo, nung panahon na yon, saan napunta yung napakalaking pondo? Kasi ganyan din ho yan, mga boss no? Natanong na din po yung confidential funds. Natanong na din po kung saan napunta yung pondo ng mga confidential funds. Sa susunod na mga itatanong, yung talagang mismong pondo mo. Bakit ito lang yung nakita namin? Tree planting, ito lang yung nakita namin. Libreng sakay, yung ibang mga kaperahan. Sunod-sunod na din ho yan, mga kababayan. Lahat na din po yan matatanong, no? At yun po ang pinagpuputok ng butse ng sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Sabi ni Mariano Jubilo Sr., 300K bawat isang puno na itinanim ni Inday Sara. Diyos ko po, Lord. Ito 300, puno yata ng bayabas itong itinatanim ng ating Vice Presidente. Hindi, pero seriously, seryoso tayo, mga kababayan. Para maialis po nila yung kanilang mga pangalan doon sa iniisip ng sambayan ng Pilipino na sila po ay bumawaldas ng pera ng bayan, kailangan po nilang harapin. Kailangan po nilang ipaliwanag, no? Kailangan po nilang ipaalam. Sila po mismo, lagi silang sigaw ng sigaw. Ano sinisigaw nila? Ang lagi ho nilang sinisigaw, mga kababayan, maging transparent ang gobyerno. Pero sa kanila po,
nagmumula yung hindi pagsagot o hindi kumbaga pagtalima doon sa mga katanungan ng ating mga congressman, na yung katanungan po na yon nanggagaling din ho sa sambayan ng Pilipino, na ang pinag-uusapan po mga bossing galing po doon sa buwan-buwan o kinsenas katapusan na kinakaltas po sa bawat Pilipino na nagbabahagi po ng kanilang tax. Tapos makikita mo sila, wala. Maririnig mo, ayaw nila sumagot. Ang isasagot nila sa atin, pinupolitika lang nila kami. Ganun lang ho, mga kababayan. Di ba? Sabay babanat sila. Ano ho yung babanat nila, mga bossing? Walang katotohanan niya. Sinisiraan lang kami kasi malakas kami sa 2028 election. Samantalang yung sinasabi nila na tao na bumibira daw sa kanila dahil daw nangangarap maging Pangulo, hindi ko nga man lang narinig si Martin Romualdez na nagsabi na magpapangulo na ako, malapit na ako magpangulo, ako ang iboto niya. Wala akong naririnig na ganun. Sila nagpahayag agad. Natatakbo sila sa pagkapangulo sa 2028, mga kababayan. Kaso, kung ang nakikita lang ho natin, mga bossing, dagdagan nyo na lang po, dagdag nyo kung meron pa po kayong ibang nakitang proyekto ng ating Vice Presidente. Sa DepEd po, madami pong mga delays, madami pong hindi mga natapos, meron pong mga laptop na natulog po doon sa storage. Lahat po yun, mga kababayan. Kung ganyan lang din po ang makikita natin na performance, paano natin iboboto sa 2028 election? Di ho ba, mga kababayan? Puno ng alateres yan, Mark. Sabi ni Manolito Enriquez, magbubunga ng, daw, yung mga punong yon. Kaya mahal. Tapos ng karir ni Sara, di naaabot ng 2028. Ganyan ho talaga mangyayari. Lalo na kapag kayong impeachment, talagang na-impeach siya. Disqualified na po siya sa lahat ng eleksyon, mga kababayan. Paano po? Hanggang dito na lang po muna tayo. Magpapaalam muna ako at antok na ako. No? Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Mamayang gabi po, naka-live po ulit tayo. Maraming salamat po ulit at God